Hello po guys, nandito po ako sa kusina. Nagluluto na po si ma'am. Yan. 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 Ano pong niluluto mo ma'am? Bulang lang. Paborito ni daddy mo. Di ba may sakit si daddy mo? Opo, andun po siya Yan. nakaupo. Mga kabady, kasi kadalasan, bago umalis si kabady nyo. Daddy kasi ang tawag ko. Pero si kabady, nagluluto muna bago umalis. Pero ito yung pinaka-paborito niyang ulam, yung bulang lang. Kasi madalas ang gusto niya, Madalas gulay. ang gulay. Ayaw niya yung hindi siya mahilig sa mga baboy, sa mga manok. Mahilig siya sa gulay. Mas maraming nakakain niyang paggulay yung ulam. Dahil nga masakit yung ulo niya, hindi siya makatayot, nahihilo. Tayo muna magluluto. Madalas kasi siya. Bago umalis, bago pumasok siya. Lalo na alam niya, papasok yung mga anak niya. Kaya nagluluto muna siya ng ulam. Ito po, nag-iwa na ako ng kamatis, luya, tsaka ito na yung mga gulay, hiniwa ko na siya. May talong, may sitaw, tsaka may kalabasa at okra. Ito naman yung mga saluyot dahil wala tayong saluyot. Talbos tsaka alokbati kasi wala tayong makitang malunggay dahil sarado pa lahat ng tindahan sa palengke. Kaya dun pa ako nakarating sa dulo. Dun pa ako nakahanap ng mga ibang rekado. Ayan. Lagay muna tayo ng tubig. Ito ko po muna ang bablog. Si Ate Sophie muna magbablog. Ito siya, oh. Yan siya, guys. Siya ang aking taga-video ngayon. Tinutulungan niya ako. Kasi nandun si daddy, nakaupo na hihilo. Opo. Nihilo siya, kaya kami muna ang magluluto. Parang masarap ang niluluto ni mama. Sarap yan. Para kay daddy mo yan eh. Ako din po, kumakain rin po ang gulay. Paborito po namin ni daddy ang mga gulay. Yung mga kabady, ang kinagandahan kay Sophie kasi, hindi siya mapili sa gulay. Kahit anong gulay, okra, mapa-okra, talong. Mas masarap siya kumain ng gulay. Yan mga kabady. Yung una kasi, mapili din ako sa gulay. Hindi giniluluto minsan ni kabady yung mga gulay na gusto ko. Pinilit-pilit niya talaga ako na kumain ng gulay. Ayun, hanggang sa nasanay ako na gulay lagi yung ulam namin. Nasasarapan na ako sa gulay. Meron na akong mga hinahanap na gulay na hindi ko dati kinakain. Ngayon, nakakain ko na siya dahil kay kabady. Sa inyong Mr. Kabady. Kaya tayo naman na magluluto ng gulay dahil may sakit siya. Ma'am, lagay ko po muna dito yung camera kasi nahirapan na po. Makita rin po ako tayong dalawa. At lalo na po pag sinusubuan ako ni daddy. Ito po mga kabaling gulay. Talong kinakain ko rin naman po. Masarap siya. Ang tawag dito? Sili yan, siling green. At ito, lalo na, paborito ko pong sitaw. Lalo na po yung mga nasa loob niya, laman. Masarap. Tapos, ito po, kalabasa. Minsan po, hinahalo namin sa kanin. Yan. Ang tawag dito mo? Okra. Ito po, okra. Masarap po talaga to. Pero masyado siyang malagkit. Mga kabady, sinasanay kasi ni kumain ng gulay kasi nagalit siya pagka hindi sila kumakain. Lagi sila naghanap ng baboy, ng manok. Ang pangit naman din yun sa kalusugan ng mga bata kasi walang kasustansya yung katawan nila.
Diba? Kaya sinasanay nila yung mga bata na kumain ng gulay. At minsan po, sinusubuan ako ni Daddy para matikman ko rin po ang iba't ibang gulay. Masasarap naman po yung lasa nila. Yan Kaya po, sinasanay niya yung mga ano. Ikaw po muna kuha ang tubig. Sige po. Ito mga kabady, yung talbos. Hindi ako mahilig dito dati. Pero yung nilagato ni Buddy, nasarapan ako. Kasi ang sarap nung inuwi niya ring bagong isda galing Pangasinan. Sinausaw namin to doon. Naku, nahilig ako dito. Alam mo bang, kahit wala kaming ulam, basta makakita ako ng talbos, laga ko lang din. Tapos sinasausaw ko sa bagoong isda. Ito rin kasi yung paborito niya, kahit ito lang yung ulam. Napapadami siya talaga ng kanin, mga kabady. Pati yung yung dalawa, hindi rin sila mahilig sa sa talbos. Pero yung simula nun, tinuruan din namin sila. Ayun, nasanay na sila kumain ng talbos. Dati talaga po hindi kami kumakain ng talbos. Pero pinilit talaga po kami ni Daddy. Tapos yung inuwi na po, sobrang sarap po as in. Kung matikman nyo lang po talaga yun. Sa Pangasinan naman kasi, mga kabady, syempre hindi uso dun yung mga mga baboy. Pupunta ka pa na ang palengke sa kanila napakalayo. Ang makikita mo lang sa kanila nakatinim talbos, alokbati, tapos mga gulay-gulay. Kaya kahit doon lang sa harapan lang nakakuha kami ng mga talbos, mga alokbati, tapos niluluto niya. Ginagawa niya rin bulang lang. Alam mo, ang sarap na, lalo na pag fresh yung kuha mo sa gulay. Ang sarap niya. Ang pinaka-paborito talaga po ni ating gulay ay kalabasa. Minsan po nahalo niya rin po sa kanin. Dinudurog-durog niya. Yan, kung tinatanggal na ni Ma'am. Mga kabady, baka hanapin nyo kung nasan yung yung ate ko Andun siya ngayon, binabantayan si daddy niya, tinitignan. Titignan kung kung may lagnat ba si daddy niya o nahihilo pa. Kaya tayo dito, magluluto muna tayo ng paborito niyang gulay. Kasi nga masama yung pakiramdam niya. Ito, alokbati to. Alokbati to mga kabady. Yun, mga kabady. Minsan kasi, napupuyat si kabady nyo, si buddy nyo. Minsan, kahit sabihin natin maaga siya nakaka-uwi, galing kalaka business, naman kami, nakakaluto na rin ng maaga. Yun nga lang, sa madaling araw kasi, pagising-gising ako. Hirap akong tamayo, tapos minsan pinupulikat pa yung paa ko. Pag pinupulikat, umiiyak talaga ako Umiiyak ako sa sakit, kaya ginigising ko siya. Nagpapatulong ako sa kanya na straight yung paa ko kasi parang naiipit yung ugat ko. Naiipit yung ugat ko na kaya namimilipit ako sa sakit. Kaya napupuyat din siya. Wait lang, tapos sa Masarap naman po talaga yung talbos. Pinipilit po kami. Hindi sa pinipilit talaga. Sinusubuan po kami para matry naman po namin yung gulay, iba't ibang gulay katulad palabasa, sita. Minsan sinusubo niya sa akin yung sitaw, tapos yung talong, lalo na pritong talong. Sarap na. Anong ulam natin, Ma'am? bulang lang. Yung Bulang paborito lang. ni Paborito ni Daddy o kaya ni Kabady. Kabady. Di maga din siya nagigising para lutuan yung mga anak niya ng pagkain. Kasi madalas puyat ako. Tsaka mga buddy, alam nyo ba, siya na yung naglalaba, hindi na niya ako pinaglalaba. Kasi, malaki na nga yung tiyan ko. Ay, sorry. Ito. Ayan.
Yung mga 4 months, 3 months pa lang yung tiyan ko, ako pa yung naglalaba. Ngayon na 7 months na, syempre, hirap na ako, tsaka madalas na siyang sumasakit. Siya na yung naglalaba. Ano na lang, ako na lang yung taga-sampay. Taga-sampay, siya na yung naglalaba, nagkukusot. Yan, siya na rin na nagluluto. Hindi niya na ako masyadong pinagkikilos-kilos kasi syempre mahirap na, maselan din kasi yung pagbubuntis ko. Kaya iniingatan niya na. Kaya sa madaling araw, siya nagluluto para asikaso yung mga bata sa pagpasok, sa school. Kasi pang umaga si ate. So mga alas 6 pa lang nagigising siya. Asikasuhin niya na naman ito si Sophia. Kasi ito naman yung papasok. Opo. Panghapon po ako at si ate pang maaga. Ito naman ang susunduin niya, si ate. Pag sabay kasi sila ang nila routine, pag uwi ni ate niya, papasok naman si Sophia, kaya ito naman yung ihahatid niya. Tapos ako na lang magsusundo kay Sophia. Yun, so kaya nga minsan nahihiya na rin ako sir ka business. Ako na nahihiya minsan kasi nahihiya na rin siya na tanghali na siya nakakapasok. Inaasikaso niya pa kasi kami. Bago siya pumasok, gusto niya asikaso na kaming lahat. Unti na lang yung gagawin ko kahit sa paglalaba, siya na gumagawa nun. Kumbaga, ang tulong ko na lang sa kanya, nagsasampay. Yun nga lang, sabi ko, nakulit ka na naman pumasok. Sabi ko ganyan. Ginaganon ko siya, nahihiya na rin ako. Kala kuya ka business kasi late siyang pumasok. Paghatid niya dito, susunduin na si Krisa, susunduin na. Mas lalo siyang tinatanghali. Nagmamadali din tuloy siya. Nahihiya na ako kala kuya ka business. Kala kuya ka business na kasi minsan tinatanghali siya. May gagawin pa siya doon. Tapos, madalas, pa siya, puyat. Siyempre, kulang siya sa tulog. Kaya, talaga siya, nahihilo. Kaya minsan, rin talaga ako sa kanya. Naaawa rin ako sa kanya. Kasi, kumbaga, siya na lang kumikilos lahat. Yan, mga kabady. Yun na nga, dahil sa lagi siyang puyat, minsan, meron pang mga nagpapagawa sa kanya ng account. Napapaaga sa computer. Inaabot na siya na madaling araw. Tapos, konti na lang yung tulog niya. Asikasuhin niya na yung pagkain ng isa. Bago kasi pumasok yung panganay namin, pinapakain niya. Ayaw niyang pakainin ng tinapay o nagluluto pa yan talaga. Nagluluto pa yan ng kanin, ng ulam. Nagluluto pa yan para hindi siya papasok ng gutom. Tsaka, syempre, kahit sino naman pag pumasok ka ng gutom, walang yung isip mo, di ba? Ayaw po ni Daddy na pumasok kami ng gutom. Yan, naglagay na tayo ng asin, tsaka nilagay ko na lahat ng gulay. Ayaw niya po mapalipas kami ng gutom-gutom. Yung gutom-gutom sila, ayaw niya yun. Kaya pagka, minsan din talaga na sa kanya, naawa kasi lahat siya na yung gumagawa dito sa bahay. Tinutulungan na lang, ang tulong ko na lang sa kanya unti-unti Yung siya po din yung nagwawalis. Siya yung nagwawalis, naglilinis, naguhugas ng pinggan. Nagugas ng pinggan. Pag iniwan niya kami dito, tapos na lahat ng gawain. Kumbaga, yung mga matitira na lang. Kasi, ang gawain na lang matitira dito sa bahay, di ba? Linis na lahat, mga na lahat. Sila na lang, asikasuhin ko, sasabihan ko maglinis. Marunong naman sila maglinis na, na rin. Tapos, magluluto na lang ako ng pagkain namin hanggang gabi. So, tikman na natin to. Kung masarap. Masarap naman talaga siya. Testing lang. Tinetesting lang. Palambutin muna natin yung mga gulay. Okay. Walang pantakip po.
Meron po. Wait lang po. Pakihugasan nga nak yung gulay. Marunong ka naman, di ba? Igilid mo lang yan. Tapos mamaya, linisin naman natin yung isda kasi papatner na natin siya ng pritong galunggong. Yeah. Kaya pinagpahinga na lang muna namin siya. Kasi sa ano na rin yun puyat, stress, tapos gagawa pa siya ng account, di ba? Mahirap din yung ginagawa niya. Nakikita din namin yun na kahit sabihin niya na okay lang siya, nakikita din namin yung mga sakripisyo niya para sa amin. Tsaka alam niyo ba mga body na nahuhuli ko yan na tuwing madaling araw, nagbabasa pa yan ng Bible. Hindi mo na ako maano doon, hinahayaan ko na lang siya pag ganun kasi. Tapos nakakatulog na rin siya. Minsan nga tatamaan pa siya ng cellphone sa mukha Doon na siya nakakatulog sa upuan. Salamat po uli Ma'am Vanessa sa sa binigay niyo po sa aming upuan, tsaka double deck. Maraming salamat po. Ay! Ba't tilaglag mo? Hindi. So, ito na mga kabady. Mga body. Bango. Tikman mo na. Tikman muna natin, baka Medyo maalat-alat. Kulang nga sa alat. Init. Init. Ipa mo. Sarap. Sarap. Ang sarap yun sa Tapos na po yung gulay. yan, tapos na natin hugasan yung gulay. Palalambutin muna natin. Ako lang po naghugas. Wait lang. Nasaan na yung asin mo? Ayun na. Kulang ng asin onte. Maya lalagay rin po natin. Lalobat na yung ilaw. May lobot na, wait. Ubus na pala ang asin natin. Wala, madilim na. Ang dilim. Sa mga So nagtatanong kung bakit kanina light. Kasi meron pa pala. Baka napatay lang. Baka namatay lang kasi nalaglag. Yan. Sa mga nagtatanong kanina bakit madilim. Napatay po kasi yung ilaw. Tapos kanina pa. Tignan natin kung malambot na yung ating Kalabasa. Dahil paborito niya to. Lalagay na po natin Lagay na natin gulay. ang talbos tsaka Talbos. lokbati. Lokbati. Ayan. Halo. Ayan. Good. And madalas kong kasama talaga dito sa kusina, si Sophia. At gusto ko talaga kasi po maging chef talaga. Kaya madalas po nandito po ako sa kusina. Habang nagluluto sila ma'am o kaya si daddy. Konting kulo na isang kulo tapos magsasaing naman na tayo. Kunin na natin yung saing. Isasaing. Mamaya na po. Ang dami na nating na vlog.